Hey, what's up sa inyo mga kabowlers? Isang mapagpalang araw ulit sa inyong lahat. Siyempre, sa ating mga subscribers dyan, at mga solid supporters ni Uncle B. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat mga kapito, mga kabowlers. Sa video ito, sa mga pagkakataon na to ay meron tayong pag-uusapan at sasagutin ng mga scenarios. Okay? Na nangyayari sa loob ng basketball court at kung ano-ano ang mga kasagutan yan. May mga bowlers, mga kapito, sasagutin yan ni Uncle B kasi ito yung mga scenarios na to. Commonly to lumalabas sa mga seminars, okay, mga examinations ng mga bagong referees. Okay? So sa mga baguhang referees pa rin tayo nakapokus, ano. So magbibigay tayo ng 5 scenarios, 5 scenarios muna na babasahin natin, of course, nasa English yan, na-translate natin ng Tagalog, and then sasagutin natin, of course, ng Tagalog. Okay? So para makatulong sa mga baguhang referees na gustong magkaroon ng lisensya, di ba? Kasi of course, lahat naman ng mga baguhang referees na nagte-training ngayon, na nag-undergo sa mga tinatawag na mga trainings and seminars, mga workout, gustong maging professional referees at magkaroon ng tinatawag na lisensya. So bago magkaroon ng lisensya ang mga referees, dumadaan yan, of course, sa mga seminars na yan, sa mga workout na yan. At ang pinali dyan ay examinations. So kailangan pumasa ka sa examinations, of course, para magkaroon ka ng lisensya. At yan ang itutulong sa inyo ni Uncle B sa mga pagkakataon na to at sa mga susunod na vlog natin. Okay, so ngayon, 5 scenarios, okay, na of course, lalabas talaga sa examinations to, no? 5 scenarios kung ano ang hatol na dapat. Okay? Kung ano ang tamang presumption ng isang referee. Okay? So ngayon, ang unang example na babasahin natin, ano, bibigay natin sa inyo ay ito. So, nakasulat to ng English, nasa cellphone ko, papaliwanag natin sa inyo mamaya ng Tagalog at sasagutin natin ng Tagalog. Ang number 1, okay? A1, throw in is caught by A2. Okay? Who is airborne from the front court. So, nasa airborne si A2. Okay? A2 lands on the backcourt. Okay? So, nagland siya sa backcourt, si A2, nung nasalo niya yung bola. Ngayon, sinasabi, the official rules that this is a legal play. Is the official correct? Okay? So, tinatanong dito sa scenario number 1, ganito ang nangyari. Okay, papaliwanag natin sa inyo mga kapito, no? Say 1, nagto-throw in. So, nasa throw in area. Specifically, hindi lang pinaliwanag dito kung saang part ng court nag-throw in si A1. Kung nasa backcourt ba or nasa front court nila. Basta sinabi lang, A1, nasa throw in si A1. Ngayon, pinasa niya ang bola kay A2. Si A2 nasa loob ng basketball court na nandoon sa front court nila at nasalo niya ang bola sa ere at nagland siya sa backcourt nila. Okay, ngayon tinatanong doon na yung referee daw, legal play daw yon. So tinatanong, tama ba yon o hindi? Okay? Ngayon, sa senaryo na yan mga kabowlers, mga kapito, ang sagot dyan, pwede mong i-yes. Okay? Kung legal yan, kung si A1 ngayon nagto-throw in ay nasa backcourt nila. Okay? So, ibig sabihin, si A1 nasa backcourt, nagto-throw in, backcourt nila. Ipinasa niya ang bola kay A2, si A2 nasa front court na nila. So, ibig sabihin, ang origin ng throw in ay nasa backcourt. Ngayon, si A2 na nasa front court nila, sinalo ang bola sa ere at nagland siya sa backcourt. It means legal. Okay? Kasi sinasabi dyan, na ang mga referees daw ay dinesisyon legal yon. So, ibig sabihin, si A1 na nag-throw in nasa backcourt nila, ganun lang kasimple yun. Ano? Kasi kung nasa front court si A1 at sinalo niya ni A2 ang bola sa throw in ni A1, nasa front court siya at nagland siya sa backcourt, of course, backcourt violation na yon. Ibig sabihin, pipito ang referee doon ng violation kasi backcourt violation na yon. Kaya mga kabowlers, mga kapito, sa inyo yung pagpapaliwanag. Ibig sabihin, kapag nag-yes ka, may explanation ka ron. Okay?
Hindi lang basta-basta mag-yes ka. Lalagyan mo siya ng explanation. Kasi, eventually, dun sa scenario na yan, sinasabi na hindi pumito ang referee. Okay? Sabi ng official referee, legal. So, ibig sabihin, sa A1 nasa backcourt. Okay? Doon siya nagtuturoin sa backcourt nila. Ay mga ballers, mga kapito, sa pangalawang scenario, ito ang tanong. Sinasabi, A3 and B1 are holding the ball simultaneously. A3 has part of his body out of bounds. The official calls a violations on A3 and award Team B with a throw-in. Tinatanong ng ano rito, is this correct? So yon. So ganito ang senaryo sa Tagalog, ano? Si A3 at saka si B1 nag-aagawan sila ng bola simultaneously. Ibig sabihin tuloy-tuloy. Ngayon, nakita ng referee si A3 nasa labas ng court. Yung part niya ng part ng body niya nasa labas ng court habang nakahawak ng bola na nag-aagawan sila ni B1. Ngayon, sabi ron sa senaryo na yan, pinituhan ng referee na out of bounds violation sa A3. Okay? Ngayon, ang tanong doon, tama ba ang senaryo na pumito ang referee ng out of bounds violation sa A3? Ang sagot doon mga ka-bowlers ay opo. Okay? Maliwanag naman yan sa article ng player out of bounds at saka ball out of bounds na sinasabi doon sa article na yon na sino mang player na nasa labas at nakahawak siya sa bola, okay, or nadikit sa kanya ang bola, ang player na yon ay out of bounds violation na. Ay mga ka-bowlers, so yun yung pangalawang senaryo. Lagi niyong tatandaan yan, ano? Makakatulong yan sa inyo. Ngayon, sa pangatlong senaryo tayo. Okay? So, sinasabi sa pangatlong senaryo, ito, basahin natin, ano? B1 is charged with a technical foul. So, na-charge si B1 ng technical foul for verbally objecting to an official call. So, maangal siya sa official's call. Ngayon, sabi niya, shall any team a player for entering substitution attempt the resulting one free throw? Okay, sinasabi rito, tinatanong dito sa sitwasyon na yan, sabihin na natin ganito, si B1 na-charge ng technical foul. Okay, dahil sa pagrereklamo niya sa referee. Ngayon, yung Team A, sinasabi ko sa rules ng technical foul, kahit sinong active player, okay, active player na nasa loob ng basketball court, ay pwedeng mag-free throw. Pipili doon si coach kung sino ang mag-free throw. Ngayon, tinatanong sa scenario na yan, halimbawa, nagkaroon ng substitution, inallowed ng table official na makapag-substitute si team A. Okay? At yung pumalit na yon naging substitute player na naging active player, tinatanong kung pwede bang mag-throw yun. Ang sagot doon mga ka-bowlers, mga kapito, ay opo. Okay? Dahil during substitution na substitute player siya, naging active player na siya. Okay? So, papasok pa rin sa rules and regulations na tama. Active kasi active player. Okay? So, ang sagot doon, pwede yan. Pwede yan siya mag-free throw. Okay? Kung pipiliin siya ni coach na mag-free throw, to pwede. Ay mga ka-bowlers, mga kapito, sa yun yung pangatlo. Ngayon, dumako tayo sa pang-apat na senaryo, no? Ito ang pang-apat na senaryo mga kapito, no? A1 is in the act of shooting. Okay? When A2 fouls B4. The ball is then released and enters the basket. Shall the goal count? Ito mga ka-bowlers. Ang sagot dyan ay no. Bakit? Lagi ko nga pinapaliwanag sa inyo, kapag tumira ang offensive player, okay, or yung offensive team, at ang nakapoul during na nasa area ang bola ay ang kanyang kakampi, hindi na po yun may ka-count dahil sa pagkakataon na kapag pumito ang referee, ang sitwasyon ng bola sa area ay dead ball na. Okay, so dead ball na ang sitwasyon ng bola sa area. Ibig sabihin, kasi ang naka-foul ay kakampi mo. So, lalabas yun na sa principle ng tinatawag na offensive foul. So, no count yun, mga ka-bowlers, mga kapito. So, ang sagot doon, no. No count na yon. Okay?
So, yung pinaka-last na senaryo na ating babasahin ay ito. Sabi rito, a final free throw by A2 does not touch the ring or enter the basket. Shall play resume with a team B throw in at the free throw line extended? So, tinatanong dyan kung sa Tagalog, si si player A1 nag-free throw. Hindi tumama sa ring, kumapos. Okay, so of course, mapupunta ang bola sa team B kasi violation yon. Okay, sa last free throw, hindi tumama. Violation yan. Tinatanong dyan, ang throw-in ay ginanap sa tinatawag na free throw line extended. Okay, doon sa opposite side. Ngayon, ang tanong, tinatanong niya, tama ba yon na doon i-throw in sa free throw line extended? Pupunta ron sa opposite side. Ang sagot doon ay yes, of course. Kasi ang nakakomit ng tinatawag na violation ay ang free throw shooter doon sa tinatawag na free throw line. So ilalabas yan sa free throw line extended. Ay mga kabalers, mga kapito, so yun ang 5 scenarios na sinagot natin. Okay? So intindihin nyo lang, maliwanag naman, klaro naman yung pagpapaliwanag ni AKB dahil Tagalog naman yan. Intindihin nyo lang yan at kung gusto nyo, ulit-ulitin nyo ang video natin, dahil malaking tulong yan, makakatulong sa inyo yan sa pag nagkaroon ng tinatawag na mga examinations. May mga kaballers, mga kapito, so yan, sa mga susunod na video natin, magkakaroon pa rin tayo ng tinatawag na mga example ng mga scenarios na lumalabas talaga sa mga examinations ng mga referees, yung mga baguhang referees. Makakatulong sa inyo yan. May mga kabalers, mga kapito, so yun, ang ating vlog ngayon. Pero bago ako magtapos, gusto ko munang i-promote ulit ang ating merch, ang t-shirt ni Uncle B. Sa lahat ng mga gustong umorder, okay, ayan, don't expect perfection, okay, expect consistency, ayan, nasa likod niya. Black lang ang color, pero available po hanggang ngayon. So, kung sino man ang gustong umorder sa mga subscribers natin, sa mga followers natin, pwede kayong pumunta ron sa Facebook page ni Uncle B Bowlers. At suportahan nyo si Uncle B sa kanyang mga merch. Mag-PM kayo ron. At i-ship natin yan sa kung nasaan lang kayo naroon, sa amang panig kayo sa Pilipinas, may ship natin yan. Ay mga kabalers, mga kapito, so dito ko natatapusin ang ating vlog at magkita-kita ulit tayo sa susunod na video natin. Okay, so shoutout na lang sa lahat ng mga kabaro natin dyan. May mga kabolers, at mag-iingat kayo. Alagaan natin ang ating mga sarili, stay healthy, of course. May mga kabolers, dito na tayo magtatapos. Peace out.